My strong arm will bring justice to the nation. All these lands will look to me in wait in hope from my powerful arm. Look up to the skies above and gaze down on earth below. For the skies will disappear with smoke, like smoke, and the earth will wear out like a piece of clothing. The people on earth will die like flies, but my salvation lasts forever. My righteousness will never end. Hindi naman lagi nananalo ang kasamaan. Amen po ba? Hindi naman eh. Actually, kung titignan nyo dito, judgment na ginawa ni God, dapat sa isang husgado, sa isang korte, may mapupurusahan, di ba? Dahil judge si Lord, righteous siya, hindi siya corrupt na judge. Sino yung kanyang pinatay? Walang iba ang kanyang anak na si Jesus. O di ba? Because of that, grabe, naligtas tayo. Pero pinakita ni Lord yung pagiging just niya doon, pagiging judge niya doon, yung justice niya. At ito ang itinatamasa ng mga righteous people to all the children of God, to all the nations of the earth. This is the justice na nagmamayani ngayon sa mundo na ito hanggang sa muling pagbabalik. Amen. Praise the Lord. Next slide, please. Alam niyo po ba sa 2 Thessalonians 1:5-10, sabi dito, all this is evidence that God's judgment is right. And as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God for which you are suffering. Take note of this verse 6. God is just. He will pay back trouble to those who trouble you. Ito yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti. May umaway sa inyo, may nag-persecute sa inyo. Kang gumanti, pero lang gaganti para sa iyo. I remember, alam mo minsan tayo, natitempt pa rin tayo, pag minsan nasasagad na tayo, pagod na tayo sa ministry, or ibang tao na nag-i-irritate sa atin. Minsan nawawala yung pagka-Kristyano natin. Diba? I remember one time, Lord, basta gusto ko na itong sabihin, stress na talaga ako, ganun. Nak, be humble, be loving, ako ang gaganti para sa iyo. I remember, sabi ng isang mentor ko, pag si Lord ang gumantinak, mas masakit. Mas masakit. Ilalaban kita, anak. Anuman ang mga luha, mga injustices, mga paratang na mga tao sa iyo na hindi ito totoo, ilalaban kita, anak. Ilalaban kita ngayong 2024. Amen. Hallelujah. So, we don't fear, men, this 2024. Ngayon pa, palapit na dumating ang Panginoon. Huwag tayong matakot sa mga tao. Ang unang katakutan natin ng Diyos, we must develop the fear of the Lord. Hallelujah. And because of that, He is merciful. Alam mo yung parang ama, huwag kang gumanti, akong bahala. Akong bahala sa iyo. Maawain ng Diyos. Kita niya ang lahat. Kita niya ang lahat. Next slide, please. Ito nga, yung sinabi ko, Romans 12:19, dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. Kung mababasa ninyo, sa book of Isaiah, after inalaw ng God yung Assyria at Babylonia, no, na puksain ng Israel, no, parusahan, ganun. Dahil sa kanilang mga kasalanan, inalaw ng Lord yun eh. Pero sabi ng Lord sa uli, kayo masyado kayo malulupit sa mga anak ko. Talaga, pinaparaphrase ko lang mga kapatid. Ang ginawa ni Lord, pinarusahan niya, pinabagsak niya ang Assyria at Babylonia. Lord ay just. Grabe naman yan. Ano bang, grabe yung mga paratang sa akin. Pero at the end of the day, ibig na gumante at
napahiya ko ang Panginoon sa buhay ko. Ginawa ko na lang nagpakabuti ako. Pero ngayon, unti-unti silang lumalambot, bumabait. Yun pala, pero hindi yun madali, mga kapatid. Hindi madali. Kailangan mo na nun ng agape, love of God. Yung tipong kahit mga chismis, mga paratang sa'yo na hindi naman totoo. Ang hirap ng gano'n. Yeah. Isasama mo sa prayer mo, I-air mo Lord, i-bless yung mo back yung ko. nandichismis Back sa sa akin. driver. Ano, 25 i-pray mo lang na ang nag-mistreat sahod ko. sa'yo, di ba? Babalik ta rin ka, ikaw yung mumukhang masama. Ang hirap pag-pray nun. Pero when you have the love of God, at naintindihan mo kung gaano din naging merciful sa'yo nung matigas ang ulo mo, nagiging ganun ka rin sa iba. Do? But it is not O bakit? easy, Sino pupunta ron? but it is possible. In the Lord. Amen. Praise the Lord. Next slide, please. Proverbs 25:21-22, sabi ko nga, sabi ko nga din kanina sa testimony ko, ito din yung ginawa. Not certified? If your enemies are hungry, painin mo. Nauuhaw sila, painumin mo. Huwag ka doon tumulong sa mga tao na alam mo babalikan Hindi ka ko lang. kilala yun. Kumbaga sa mga kaibigan mo, subukan mo kaya maging mabait sa mga enemy mo. Madala mo pa sila sa Lord. Sabi nito, you will heap burning coals of shame on their heads, and the Lord will reward you. Bakit sinasabi ng Lord na i-reward niya daw yung mga taong minamahal yung mga kaaway mo? Maglinis ka muna. Walang Ang hirap gagawin nito. basura kagabi, hindi mo Ang tinapon. daling mahalin yung kapwa brother and sister Palagay dito mo, na sa fellowship papayagan group. kita? Ang daling mahalin nito. Ang daling mahalin yung mga mahal natin sa buhay. Pero yung mga umaaway na kaya sa'yo, mga nanchismis sa'yo, o mga gumagawa ng mga para-paratang sa'yo, inaaway ka. Kaya ba mong mahalin yun? Bigyan mo ng pagkain? Isipin. Ibig sa nung Christmas ba, naisip mo ba yung pangalan ng regaluhan? Di ba? Ang hirap, di ba? Kaya naman, kung sino makahagawa nito, the Lord will reward. Ako po, personally, naranasan ko po yan. Grabe. Lord, ang hirap. Ang hirap ng test sa akin ng Panginoon. But, ganun talagang pagiging Kristiyano eh. Nagiging kamukha tayo ng Diyos. At hindi yun madali. But by His grace, but by His agape love, we can do it. Amen. Praise the Lord. Next slide, please. Psalm 45:8, the Lord is gracious and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love. Hebrews 8:12, for I will be merciful to the unrighteous, and their sins, their lowest deeds, I will remember no more. Kahit dun sa mga kaaway natin, kahit dun sa mga nakagawa ng masama, naging maawain ng Lord. Kaya pa nga di nga dumadating ang Lord pa eh. Kasi ayaw niya, pinagbibigyan niya pa yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Alam mo, kahit judge ang Panginoon, ang center kasi ng God talaga is love. God is love, di ba? Kaya si Lord, grabe. Masarap mapalo ng Lord kasi alam mo, mahal ka niya. Ito yung na-realize ko. Di baling nagkasuffer ka sa paggawa ng kabutihan o dinidisiplinan ka ng Lord kesa nagkasuffer ka sa isang paghihirap because of your sin. Because you allow the devil sa buhay mo, gumawa ka ng masama. Diba? Ano? Magkaibang dalawang bagay. Kaya salamat sa Panginoon. Na Na alam ano? mo, Pagkain? He loves you. Hindi niya Painis binibigay mo yung yung bagay na yan. pahitas ba? Ay, Ay, yung yan. mayroong Huwag mo na yung cheese sa loob pagpilitan. tsaka meat na Hindi chicken. God loves. Grabe yung Para may almusal pagmamahal. kayo. He is just as really a merciful God. Next slide, please. Sabi nga, listen to our God, the righteous. Listen to me, you know who are right from wrong. To you who cherish my law in your hearts, do not be afraid of scorns nor fear their insults. Diba? Sila ay madidevour din sila, makukonsume din sila, mawawala din sila. Ibig sabihin dito, sinasabi ng Lord, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti, maging matubig sa harap ng Panginoon. Kung alam nyo, lahat na ay ginagawa ng tao, alam nyo sa last days niyo, nung way back 1990s, maraming mga ngayon na parang ngayon, normal na lang yung mga kasalanan. Noon kasi parang napakatabo. Ang daming tabo noon. Like yung, yung parade, yung march parade, yung gay parade, gano'n. LGBT parade. Noon 1990, napakatabo niyan eh. Pero ngayon parang normal na lang. Kahit
kahit kaliwat kanan sa teleserye, normal na lang. Alam mo yung ganun, hindi na big deal sa mga tao, kahit nga sa office namin. Grabe, no? Ganun talaga. Pero, listen to our God, the righteous. You are righteous because your Father is righteous. Kapanghinaan, huwag ka matakot dyan. I remember, may kwento ako. Meron isang company, yung isa, tinanggal sa trabaho kasi hindi siya Christian yun, nanindigan siya. Hindi siya natakot. Mawalan siya ng trabaho, hindi. Bakit? Anong nangyari? Ayaw niya i-promote yung isang LGBT pa rin yun sa work niya. Kasi yung gumagawa ng parang mailer, ganyan, postcard. Yun sinid. Kasi sabi niya Christian siya, tinanggal siya sa work. Kinalabas na resign lang. Pamarisan natin yun. Pero we know na hindi pinabayaan ng Lord yun. Mahirap gawin yun, ha? Bread and butter mo, tapos mawalan ka ng trabaho because of your faith. So, tanong ko po sa atin, mga last days, kaya niyo bang panindigan? I preach also to myself. Kaya ko bang panindigan na maging righteous sa aking mga prinsipyo na naka-anchor sa Biblia? Kung lahat ay ginagawa na at normal na lang isang kasalanan. Kaya ba natin? Kaya ngayon 2024, listen to our God, the righteous. Don't fear men. Tutupukin din ng Lord ang mga wicked. Yan po yung pangako niya. Praise the Lord. Hallelujah. Next slide, please. Psalm 145, the Lord is righteous in everything He does. He is filled with kindness. Na ibig sabihin ng righteous, kung panahon ng 2023, parang feeling mo, Lord, parang wala nang tama sa buhay ko. O ikaw ay nanunumbalik pa lang sa Panginoon, feeling mo wala nang tama nangyayari sa iyo. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay righteous, ay palaging tama. Itatama ka niya. At hindi nagkamali si Lord sa iyo sa pag-create sa iyo. He is filled with kindness. Tama. Kasi tama siya eh. Don't. Ang kalaban minsan ng kahambugan, no? Minsan self-pity. Ba't mo siya self-pity yung sarili mo? Wala ka bang value? Huwag mong isipin na hindi ka pinapahalaga ng ibang tao at walang nagmamahal sa iyo. The Lord who created you is righteous. Tama siya. Tama na kiniriit ka niya. Sinilang ka sa mundong ito. Because you are a jewel at price, precious sa mata ng Diyos. Yung worth mo ay hindi na sa ibang tao. Worth mo hindi sa yaman mo o finances na merong trabaho mo, relationship mo, ministry mo. Ang worth mo ay nasa puso ng Panginoon. Tandaan mo, anak niya, you are beloved. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Hindi nagkamali si Lord sa'yo because He is righteous. Next slide, please. Matthew 5:6. Blessed are those who hunger and thirst for righteous, for they shall be filled. Proverbs 10:24. The fears of the wicked will be fulfilled, for the hopes of the godly will be granted. Pinagpala ka pa lang ngayong 2024. Kung ikaw ay nauuhaw sa paggawa ng kabanalan at katuwiran ng Diyos, ikaw ay pasasaganahin, pupunuin ng Diyos. Amen. At ang pangako niya, yung mga kinakatakutan ng mga wicked sa buong mundo nito ay mafulfill, makakamtan nila ang mga kinatatakutan nila sa buhay nila. Ang mga parusa na kinatatakutan nila ay mangyayari nga sa kanila. Pero ikaw, yung mga inaasahan mo ay ibibigay sa iyo ng Diyos. The righteous Lord, mabuti ang Diyos ngayong 2024. Next slide, please. And listen to our God, the same God forever. Sabi sa 10, are you not the same today, the one who dried up the sea, making a path of escape through the depths of that your people would cross over? Ito yung sinasabi ni Lord, ito yung sinasabi ni Isaiah ito yung sinasabi dito patungkol sa yung Exodus. Naalala niyo yung yung nahati yung Red Sea noon. 'Di ba? Kung noon ay nakapaghati ang Diyos, hindi ba siya same God ng panahon natin ngayon? Same God siya ni Moses noon at ni Abraham? Hindi ba siya same God natin ngayon? Amen.
Diba? Kung ano man yung nararanasan natin ngayon, kaya tayong i-deliver ng Lord dyan. Kung 2023 ay hindi naging maganda para sa ilan sa atin, kaya tayong ahunin ng Diyos ngayong 2023. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Kung may mga tao na wala, nagbago sa buhay natin, ngayon hindi mo na kaibigan o hindi mo na kakilala, di ba? Naging kaaway mo na. Ang Diyos ay tapat. Hindi siya nagbabago. Amen. Praise the Lord. Then next slide, please. For I am about to do something new. You have already begun. Do you not see it? I will make a pathway to the wilderness. I will create rivers and dry wasteland. Isaiah 43:19. Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Hindi mo ba nakikita ngayong taong 2024, gumagawa ko ng bago. Although sinasabi ng Lord na balikan mo yung nakalipas kung paano siya naging tapat. Sinasabi ng Lord, wag mo rin balikan ang mga masasakit o mga past victory mo. Because there are new victories, no? Yung mga broken mo, hindi yan pansamantala. Tandaan mo, yan ay season lamang. God is creating new things, a new season this 2024 for you. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang hope natin ay sa trabaho ba? Sa laman ng bank account mo? Sa ministry mo? Sa pastor mo? Hindi. Hindi nga sa lingkod ng Panginoon din eh. Ang hope natin walang iba ay nasa Diyos. Hallelujah. He's the same yesterday, today, and forever. Like this. Next slide, please. And listen to our God, the Creator. Sabi ni Lord sa 12, yes, I am the one who comforts you. So why are you afraid of mere humans who wither like the grass and disappear? Alam mo, laging pinaulit-ulit ni Lord dito sa Book of Isaiah 51, yung paulit-ulit na bakit kayo natatakot? Kasi nga noong mga panahon na yun, natatakot na yung mga righteous. O kayo ba nung panahon COVID, di kayo natakot? Di ba? Maski ako naman din, natakot ako ng panahon na yun. Tatay ko, hindi siya bakunado, kami lang family. Pero but by the grace of God, sabi, hindi nagka-COVID yung tatay ko. Although na-hospital siya, pero hindi COVID. Grabe, salamat, Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Ba't kayo matatakot sa mga oppressor natin? Huwag kayong matakot. Kasi sinasabi ni Lord, sa 13, yet you have forgotten the Lord. Nakalimutan nyo na ako ang Creator. Ako ang may lalang sa inyo. Kayang-kaya kong baguhin, no? Kayang-kaya kong puksain ang mga haway nyo. Huwag kayong matakot. Ako ang may lalang sa inyo. Ako ang nakakaalam ng lahat. Amen. Kaya napakahalaga dito sa book of Isaiah 51, di ba? Pinapakita dito ni Lord yung iba't ibang ano niya, title niya kung sino siya. Ngayon naman, listen to Him because He is our Creator. Pag Creator, di ba? Pag nasira yung cellphone, saka pupunta sa technician. Sinong technician ng buhay natin? Walang iba kundi yan Diyos. Kung may nawasak, walang iba kundi siya lang ang tanging makapagpaayos ng buhay natin. Yeah. Listen to our God, our Creator, this 2024. Next slide, please. Isaiah 41, 10-11, do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. See, sabi sa verse 11, all your angry enemies lie there, confused and humiliated. Anyone who opposes you will die and come to nothing. Grabe dito yung ng pangako ng Diyos. Oh. Lahat ng sa'yo, uupose sa'yo, no? Lahat ng aaway sa'yo, mamamatay. Grabe. Ganyan magtanggol si Lord. Siya yung creator. Siya yung may hawak ng buhay natin. Siya rin yung may hawak ng buhay ng kaaway natin. Ganyan kalupit ng Panginoon. Kaya nga, as I'm meditating this word of God this year for 2024, alam nyo, God is telling us that there will be really judgment, at the same time hope for this year. To His children and to hold the whole world. Actually, hindi na bago yun eh. Because when you read the Bible, the last days, hindi na pabuti ng pabuti ang mundo. Papakasama talaga. Pero,
kaakibat nun yung revival. Revival throughout the whole world. Tandaan nyo mga kapatid, pag nagpipray tayo na magkakaroon ng revival, nagkakaroon ng shakening. Pray tayo ng revival sa buong mundo, no? Kaakibat nun, paano ba marirevive ang isang tao? Aalaw ng Lord na ma-shake siya. Iaalaw ng Lord na mga kaaway sa buhay niya para siya ay magising. Yun po ang katotohanan. Yun yung word na revival. Pwede revival para manumbalik ang mga tao sa Lord, no? Huwag ka, pag pinag-pray natin talaga yun, you expect that there will be shakenings worldwide. There will be famines, earthquakes. Inaalaw ng God yan para magkaroon ng harvest. Amen. Akala natin, pray tayo ng revival, okay lang, maghihimala ang Lord, magmi-miracle. Paano malalaman mo miracle? Paano makikilala siya ng Lord kung walang nangyaring dilubyo? Amen? Alam nyo ba ng taong 2020, nung nagkaroon ng COVID sa buong mundo, maraming harvest nun. Maraming bumalik nun sa Lord. Isa na ako. Marami nun ang nag-repent. Nalaw ng Lord yun? Yes. To cleanse the church. To purify the church. To bring back the whole world to Jesus. Amen. Hallelujah. Yeah, let's pray. And I declare this 2024, yung mga pinagpipray nyo na hindi pa nakakilala sa Lord, nakakilala sa Lord. At yung mga nawala, prodigals, will come back home this 2024. Hallelujah. Pero don't expect that things will get easier this 2024. If we pray for revival, kakibat noon ang shakening, judgment, purification. Yan po ang laman ng Book of Isaiah. But hope, who is Jesus. Next slide, please. Listen to our God, the Lord of heaven armies. Sabi dito, ito na. 14. Soon all you captives will be released. Kasi sila ay na napatapon sa Babylonia. Pangako ng Panginoon na sila ay after nilang mapatapon sa Babylonia, sila ay mapapalaya at babalik sa Israel. Diba? My name of the Lord of Heaven's armies. Ibig sabihin Lord of Heaven's armies. Siya yung pinuno ng army, ng kasundaluhan. Imagine. Okay lang, ba't kailangan mo matakot? Listen, He is the one who causes it waves to roar. Yes, there will be famine. There will be mangyayaring masama sa buong mundo this 2024. Ba't ka matatakot? Nandiyan yung protector mo, defender mo. Pinuno ng army. Walang iba, kundi ang Panginoon. Next slide, please. Psalm 46:7, the Lord of heaven armies is among us. The God of Israel is our fortress. Sino ba sa sandalan mo? Walang iba ang kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Next slide, please. Then listen to our God, the disciplinarian. Ito na. Sa 17 to 19, sinabi dito, basahin nyo. Wake up, O Jerusalem. You have drunk the cups of the Lord's Spirit. Tagalogin ko. Ibig sabihin, gumising kayo, O Jerusalem. Ininom nyo ang galit ng Diyos. Bakit? Basahin natin. These two calamities have fallen on you, desolation, destruction, famine, and war. Grabe nangyari, no? Pati mga salot, war nangyari. And who is left to sympathize with you? Who is left to comfort you? Grabe, no? Talagang pinarusahan sila ng Diyos. Diba? Next slide, please. Bakit? Masasagot yun sa 20. For your children have fainted and lie in the streets, helpless until caught in a net. The Lord has poured out His anger of fury. Ito yung sagot. God has rebuked them. I-rebuke. Masakit ang rebuke ni Lord. Hindi madali. Hindi talaga madali. Yung sabi ko sa inyo mga kapatid. Pero itutuwid ka ng Diyos. Yung glory nandun. Ito, listen to our God, the disciplinarian. The Lord is telling to the people, to His children,
Ako anak, I do not tolerate sin. I discipline. I discipline. I discipline. I discipline my people this 2024. Let's go back to the Lord. Let's serve with fear of the Lord and trembling. Hindi natin mawuwin ng mundo kung kamukha tayo nila. Amen. Next slide, please. Kaya sa Isaiah 2:5-9, sabi nga dito, no, let us walk in the light of the Lord. Sabi sa verse 9, so now they will be humbled and all be brought low, do not forgive them. Grabe talaga yung ito yung mukha ng Panginoon na dapat makita ng mundo. We need to have balanced teaching between grace. Although nasa grace period naman tayo. Pero huwag natin isang tabi na bakit ka minsan nagsusuffering? Unless yung suffering mo kagaya ni Job. Diba? Kumbaga test sa'yo ni Lord John. Okay naman yun. Pero baka nagsusuffer ka, baka because the Lord is pinapalo ka ng Lord. Alam niyo yung nakabalik ako. Pinalo ko talaga nun. And I give Him the glory. Thank you, Lord. Kasi pinalo mo ko. Kasi kung hindi mo ko pinalo, wala akong nang taong 2020. At alam kong anak ko. Kanin mo yung isang magulang, walang pakialam sa anak niya, kahit mag-rebelde pa yung anak niya. Di mahal ng magulang yung anak niya. Kung ikaw isang anak, pinapagalitan ka ng magulang mo dahil mahal ka. Ganon din ang ating Ama. Because He loves us. Next slide, please. Isaiah 3. Okay. Ito sabi sa verse 9. Ito kasi yung nangyari sa kanila. They display their sin like the people of Sodom. Dahil din sa kasalanan nila, yun na yung simula ng kanilang destruction. Yun yung nangyari. Pagpasalamat yung minsan masasakit pa. Kaya tanong yung sa Lord, ba't nangyayari to sa akin? Lord, pagsubok ba to? O kagagawan ko to? Dalawa lang kasi yun. Hallelujah. Next slide, please. Sabi nga, Hebrews 12:6-8, for the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. As you enjoy this divine discipline, remember, God is treating you as His own children. Di ba? Tinitreat ka ni Lord na anak niya, kaya ka discipline. Kung yung mga earthly father nga natin, dinidiscipline tayo, di ba? Tayo pa kaya, mga anak niya. Kung dinidiscipline ni Lord, hindi ka niya anak. Di ba? Kung all is well lang sa buhay mo, parang lang, wala nangyayari sa'yo, ay, magtaka ka na, baka ka na, bulag ka na ng kaaway. Karangyaan, yung makapasdanan sa buhay, baka sa kaaway na yan. Hallelujah. Next slide, please. Listen to our God, the defender, restorer. Ito na. Sa katapusan ng pagpapalo ng Diyos, dahil siya isang mabuting ama, ito yung hope natin. Hindi lahat ng panahon ay pagpapalo. Dahil sa katapusan nun, I hope that He will be our defender and restorer. God will restore us. This is what the sovereign Lord, your God and defender says. See, I have taken the terrible cup from your hand. Ibig sabihin, tinanggal ko na yung parusa ko sa inyo at inilipat ko dun sa mga kaaway ninyo. Dun sa Assyria, sa Babylon. Kung nagawa ni Lord yan, panahon na nagagawa din yun sa iyo. Siya mag-rebuke sa mga kaaway ninyo. Kawalan mo. He will restore you this year, this 2024. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, ito yung mga messages ng Lord sa akin. Kaakibat ng restoration, paano may ma-restore si Lord this year kung walang shaking? Yung tinatanong ko sa Lord, bakit yung message mo gaan? Kaakibat pala ng repentance, lagi, ibig sabihin, you must acknowledge your sin. Paano ma-acknowledge isang tao yung sin niya? Pag siya ay nandun na sa lowest moment ng buhay niya.
Pag masagana tayo, naalala ba natin ang Diyos? Diba nung lalo din tayo Kristiyano, hindi man natin naalala ang Diyos eh. But, yun nga, there will be a restoration this 2024 for all of us. Kung umiyak ka man, God will bring you joy 2024 because He is our joy. He is our peace. Hallelujah. Next slide, please. At ano yung kailangan natin gawin? 2 Corinthians 7:14. Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. Habang pinag-aaralan ko ang Book of Old Testament books, alam mo, cycle pala doon. After silang i-bless ng Lord, makakalimot sila sa Lord, makakasala, tapos i-seek sila ng Lord, tapos mag-repent sila, tapos i-restore sila ng Lord. Alam nyo, ganun pala yun. Ganun pala ang cycle, pattern doon sa Old Testament. Okay? Kahit na tayo mga Kristiyano na ngayon, year of grace, yung sa era na tayo ng grace ngayon. Pero minsan dumarating tayo sa panganahon ng ganyan eh. Kaya walang maipagmamalaki. Minsan, wala natin ipagmalaki na katayo tayo ngayon. Darating ng panahon na tayo din ay muntik ng mabuwal. Lagi niyong tatandaan. Kaya dapat, yung repentance, daily din yan. Nagko-confess tayo ng sin kay Lord, Lord, help me. Hindi ko po kaya nang wala ka ngayong araw. Hindi lang tayo tatawag sa panahon. Wag na tayo nung bumalik sa dating tayo na tumatawag lang tayo pag may problema na. Diba? Kaya nga yung topic last week ni Pastor Reggie is about prayer. Prayer is every day. Kasi isa communication. Hindi lumalago yung isang relasyon pag walang communication, mamamatay yan. Amen? So yun yung gawin natin here. Let's pray. We must confess. We must repent to our sin daily. And although tayo ay binago na patuloy, tatandaan nyo wala pang perfect pa rin sa atin. Patuloy pa tayong sinasanctify, pinapabanal ng Diyos. Kahit lingkod na tayo ng Diyos, nagkakamali pa rin tayo. Pero hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Pero what my point is, we are still imperfect and we are still in progress. Kaya balik sa Lord. Balik, balik, balik. And He will hear us and He will restore us. Hallelujah. Next slide, please. Ito, I will restore the health to you and your wounds I will heal. There's the Lord. Because they have called you an outcast, it is Zion, from whom no one cares. Kasi yung yung Israel noon, yung Huda noon, di ba dahil, yan ba yung Diyos nyo, pinabayaan na kayo. Di ba? Yun yung mga tingin ng mga nation. Pero pinakita ng Lord, hindi, anak ko pa rin sila. I-restore ko sila. Pagkatapos mong paluin yung anak mong matigas ang ulo, gagawin mo, di ba, lalambingin mo, laki mama ko nun. Tatay ko nun. Di ba? Nilutuan ka ng pagkain. O tumayo ka na dyan. Tama na yan. Sunod ganun. Ganun yung Panginoon maglambing. Parte yun eh. Parte yung after ng discipline, sunod ng restoration na. Amen. Hallelujah. Next slide please. Sabi nga, hindi kataka-taka sinabi ni David, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Take note, for His name's sake. Hindi niya papayaan ni Lord yung name niya. Anak ka niya kaya mo masira yung name niya. Sa'yo lang. God will restore you. Ito yung nagpapatunay na wala tayong pagmamalaki sa Lord. Dahil kahit yung righteousness natin galing sa Kanya. Diba? Without the Holy Spirit, hindi natin kaya maging banal. Amen? For God's sake. Kasi wala na mako-convert, wala na makakilala sa Lord. Diba? Kung ang mga buhay natin mga sira, lahat. Tayo yung ginagamit ng Lord We should be light to all the whole world. Amen. Hallelujah. Gabi mag-restore si Lord. Gabi yung pagmahal. The Lord, this 2024 is a year of San Justin for all of us. Next slide, please. Sa ating pagtatapos, let's listen to our God. As we begin to trust Him, we listen to Him because He is the promise keeper, the comforter, the just and merciful, the righteous, the same God and forever, the creator, the Lord of heaven armies, the disciplinarian, and the defender, and the restorer. Next slide, please.
Next slide, please. This year, 2024, we trust, listen to our God. Romans 10:17. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Alam niyo bakit pambungad pala ni Isaiah listen? Kasi paano tayo magkakaroon ng tiwala sa Lord kung hindi tayo nakikinig? Alam niyo ba sa pakikinig sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. We cannot have faith and trust the Lord this year if we do not hear His word. Amen? Kaya pasalamat tayo nandito sa gawain, nakakakinig tayo ng salita ng Diyos. Pero bago yan, kumusta naman yung mga Bible ninyo? Na-open nyo ba kahapon? Kanina umaga, na-open nyo ba? Buklatin na po natin ngayon 2024 yan. Let us listen to His word. It's 2024. Next slide, please. Nang sa ganon, we can trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding. At lahat ng mga ways natin, mga plano, bigay natin sa Diyos, i-surrender. At i-direct niya tayo sa path, sa kalooban niya, sa will niya, this 2024. Hallelujah. Glory to God. But in 2024 is a year of restoration. At the same time, there will be shakenings, revival. But which we will trust the Lord that He is the same God taong 2023 at the same God is 2024. A Father, a disciplinarian, a judge, and yet a merciful and a loving Father. Let us pray. Our Heavenly Father, our Abba Father, thank you for this word, O God. Thank you, Holy Spirit. Lord, marami kaming plano, marami kaming nakasam, maraming nangyari sa amin na last 2023. But Lord, we thank you for 2024. Because Lord, alam mo Lord, ang pangahawakan namin ngayon ay walang iba kundi ang mga salita mo through Prophet Isaiah, what you have brought to us. What happened in the past, sabi nga sa Book of Ecclesiastes, nauulit lang din mangyari sa aming kapanahunan. Nauulit ng kakasala ang mga bansa at bumabalik sa iyo. But we know na ikaw ang Alpha and ang Omega. May katapusan ang aming pananahan sa mundong ito. Dahil babalik ka, muli kang babalik. At habang nang muli kami naghihintay, Panginoon, sa muling pagbabalik, tulungan mo kami this 2024. Patawarin mo kami, we repent on our sins, O God. Hindi namin kaya ang 2024 without you. Wala kami may pagmamalaki, kundi ikaw, Holy Spirit na nasa amin, nang siyang nagbibigay liwanag para kami makapag-disciple, humayo, at mas-share lang yung salita at mapakilala. But in the end of the day, tayo pa rin ng glory. Kami lamang ang iyong kasangkapan. Lord, turuan mo kami maging kagaya mo, maging mapagmahal na kagaya mo. Ang mga pangako mo sa amin na hindi mo kami pababay. Ano man ang mangyari sa amin, your promises are true in all areas na aming buhay, finances, career, relationships, ministry, health. You are the God who is Jireh, who is the God who is Rapha, who is Nisi. You never change. Surrender everything to you with a humble, contrite, and fearing you this 2024. Thank you, Holy Spirit. Fill this with your precious blood and with your holy love. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. In the name of Jesus, we pray. Amen. Glory to God po mga kapatid, and shalom this 2024. Amen. Praise God. Thank you.